The title of the Lord's message tonight is Where to Park. Where to park. Sa dami po ng mga sasakyan ngayon, ang hirap-hirap na po maghanap ng tamang parkingan po ano. Kaya minsan kung hindi man madalas ay nagkakamali tuloy tayo ng lugar na pinagpaparkingan. Naalala ko po couple of years ago, madaling araw pumunta ako sa Commonwealth Market dito po sa Commonwealth upang makapamili ng karne. And that was around 3 a.m. And sobrang dami ng sasakyan na nakapark lang doon sa labas ng kalsada sa harap ng market at maraming puno na kasi sa loob. So I thought na okay lang mag-park doon. So ginaya ko lang yung maraming sasakyan na nakapark. So nakipark din ako doon. Little did I know na may oras pala doon. So namili po ako at dahil maselan ako pag namili, inabot ako ng halos alas 5 ng madaling araw. Paglabas ko, yung sasakyan ko na lang, yung nandun. So meron ng ticket nakalagay na illegal parking. So, you see, nagkakamali tayo ng parking dahil sa dami ng sasakyan at nalilito tuloy tayo. Now, in spiritual sense, mga kapatid, sa dami ng alalakanin ng tao, sa dami na nagpapagulo sa puso't isipan natin, ang tao tuloy po'y nagkakamali ng pinagparkingan ng kanyang buhay. Deuteronomy chapter 1, verse 6, please open your Bibles, and it says here, "The Lord our God said to us at Horeb, you have stayed long enough at this mountain." 1 year na pong mahigit nung sila ay nakalabas from Egypt, tumawid sa Red Sea, sa tuyo na daanan. Pero imbis na maglakbay sila, mag-move on sila papunta sa Promised Land, Canaan, ay nanatili doon sila sa lugar na ito ng mahigit ng 1 taon. Kaya nagsabi ang Panginoon sa kanila na matagal na kayong nagstay dyan. You have stayed long enough. In other words, nagparking na kayo, 1 taon na kayo dyan. So it's time to move on. Sa buhay Kristiyano po ay kailangan ay alam natin kung saan tayo mag-parking. Una, let me share where not to park. First, don't park in your past success. Huwag kang manatili, huwag kang mag-park doon sa mga past success mo. Ang malaking pagkakamali sa mga Israelita po, nung sila ay nandun sa wilderness, paikot-ikot sila for 40 years, at dahil panay bread from heaven, mana ang kanilang nakakain, ay kanila pong sinasariwa, lagi nilang naaalala yung pleasurable food sa Egypt po, ano? So yun ang kanilang laging naaalala, yung isip po nila at puso, nakaparking na doon sa Egypt, kahit na nandun na sila sa wilderness, at papasok na sila sa Promised Land. Kaya mabasa natin in Numbers chapter 11 verse 5 to 6 ang ganito. "We remember the fish we ate in Egypt at no cost, also the cucumbers, melons, leeks, onions, and garlic. But now we have lost our appetite. We never see anything but this manna." So, naalala lang nila yung past success nila sa Egypt na masasarap ang kanilang pagkain po. Ito po'y pagkakamali dahil hindi dapat tayo mag-dwell sa nakaraan, sa past success po natin. Kailangan mag-move forward kasi may mas magagandang plano pa ang Panginoon sa atin. Mga kapatid, our best days are still ahead of us. Kung inaakala mo na yung success mo today, yung mga natatamasa mong blessing today, ay ito na yon na promise, hindi pa po yan. Marami pa at mas higit pa dyan ang mga nakalaan na pagpapala ni Lord sa'yo. So don't park there. You have to move on. You have to enter the Promised Land. So, don't park on your past success. At nung sila po ay napunta sa Babylon, sa Iraq, dahil nga po sila ay pinaghinayaan ng Diyos na malupig dahil sa kanilang kasalanan, at nung sila doon ay nandun na sa Babylonia, kanila namang naalala yung past success nila na kung paano silang tinulungan ng Diyos na nakalabas sila sa Egypt. So ganun ang isip nila na buti pa nung nasa Egypt tayo, di ba? Inilabas tayo ni Lord. Tinulungan niya tayo, iniligtas niya tayo, nakatawid tayo sa Red Sea. Ngayon, andito tayo sa Babylon. Ano kayong mangyari sa atin? Baka kinalimutan natin ni Lord. Ang message ni Lord sa kanila in Isaiah 43 verse 18, "Forget the former things. Do not dwell on the past.
Hindi naman po mali na alalahanin yung mga nagawang kamangha-mangha ng Diyos para sa atin. Kailangan po natin yan ay ipatotoo, alalahanin yung kabutihan na ginawa ang Diyos. Marami pong miracle, ginawang kabutihan si Lord sa atin. Totoo po yun. So I encourage na, yes, wag yung kalimutan kasi gawa yun ng Panginoon. But remember mga kapatid, kung anumang mga miracles, kung anumang kabutihan, kaligtasan na ginawa ang Panginoon sa iyo in the past, ay hihigit pa niya yan. Meron pang darating na mas mahigit pa dyan. So ang sabi niya, kung akala nyo na natapos na ako sa pagliligtas sa inyo sa Egypt at dito sa Babylon, wala na akong gagawing miracle at tulong sa inyo, nagkakamali kayo. Greater is the works na nakahintay para sa inyo. Ililigtas ko kayo. In fact, hindi lang sila sa Babylon ililigtas, kundi ipapadala ng Diyos Ama ang kanya nag-iisang anak na si Jesucristo upang iligtas sila hindi lang sa Babylonia, kundi sa nagliliyab na apoy sa impyerno. Yung kaligtasan na bigay ng ating Panginoong Jesucristo. So ito po yung mga dapat nating tingnan so that we can move forward, hindi tayo manatili sa ating past success. Si Apostle Paul, bilang masipag na mag-aaral, siya po'y Pariseo, siya ay Hudyo, aral po siya, ang dami niya ng alam, maging patungkol sa Panginoong Jesus, ang ilang taon din po niyang inaral kung sino si Lord, pero hindi siya nanatili na in the past na ang dami ko ng alam. Nagpapatuloy siya, nakikilalanin pa ang Panginoon. Kaya ang sabi niya in Philippians chapter 3, verse 13, one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. So ito ang ginagawa ni Apostle Paul. Kinakalimutan niya yung past success niya para hindi siya magsawa na kilalanin pa ang Panginoong Jesucristo. So don't park in your past success. Pangalawa, don't park in your present and future success. Huwag din pong manatili lang doon sa present and sa future na success. Earthly success ang aking tinutukoy at this time. Ang danger, ang danger mga kapatid, kapag busy tayo at nanatili tayo sa mga success natin sa earth na ito, sa business ba, sa trabaho ba natin, sa career natin, pagka doon ka na nakaparking sa present and future success mo, ito po'y magpapalayo sa iyo sa ating Panginoong Diyos. Magpapalayo. Yan ang delikado kapag natatamasa mo ang success, present or future. Kaya nga ang sabi ng Panginoon nung may lumapit sa kanyang young man na napakayaman in Matthew chapter 19, ang sabi ng young man, Lord, anong gagawin ko? Good teacher, what shall I do to inherit eternal life? Sabi ni Lord, you know the commandments? Okay? And then sabi ni Lord, sabi niya na, Panginoon, nagawa ko na lahat to you. You lack still one thing. Sell all you have and give it to the poor, then come follow me. Pero ano nangyari sa binatang napakayaman na ito? Nalungkot po siya. Hindi niya sinunod si Lord. Hindi siya naging Christian. Hindi siya naging follower ni Christ. Bakit? Dahil nanatili siya sa kanyang present na success at future na success. Yung napakayaman niya kasi. Ang dami pa niyang plano para sa kanyang kayamanan. Hindi siya willing na i-give up yon. Hindi siya willing na lumayo doon. Gusto niyang mag-parking lang sa pagpapayaman. Kaya ano ang sabi ng Panginoong Jesus? Look at verse 23 to 24. Then Jesus said to His disciples, truly I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. It is easier for a camel to go through the eye of the needle than for anyone who is rich to enter the kingdom of God. Bakit ba napakahirap na ang taong mayaman, ang taong negosyante, ang taong ang daming inaasikaso na pinagkakakitaan, bakit ba ang hirap nilang makapasok sa kaharian ng Diyos? Natanong ba natin yon? Is God unfair? Mas mahal ba ni Lord yung mga mahihirap, mga dukha, kawawa, kaysa sa mga sagana sa buhay? Hindi po. God is fair. God is not unjust. Kung ano ang lalim at lawak ng kanyang pagmamahal sa mga mahihirap na tao, ganun din po ang lalim at lawak ng kanyang pagmamahal sa mga may pera. Wala siyang tinatangi. Ang problema lang po sa mga may pera, okay, hindi masama ang yumaman mga kapatid, hindi masama ang magkaroon ng maraming pera. Ang masama kapag busy ka na doon, minahal mo ang salapi, minahal mo ang success mo, kaya wala ka ng time kay Lord mag-serve, wala ka ng time kay Lord sumamba, wala ka ng time nga mag-worship, mag-pray, kahit pagising mo kasi iniisip mo na agad yung mga pinagkakakitaan mo, yung business mo, your present success, at yung mga pangarap mo pa in the future, your future success. So this will hinder you to drawing near to God. Your present and past success will drag you away from the Lord. Magpapalayo ito sa atin sa Panginoon. Kaya nga ang daming mayayaman, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos kasi wala silang time for the Lord. So don't park in your present and future success. Kaya sabi ni James in chapter 4, verse 13 to 14, now listen, you who say today or tomorrow we will go
Today, present, or tomorrow, future. You see? Today or tomorrow, present success, future success. We will go to this or that city, spend a year there, carry on business, kapayaman, kikita, and make money. Look at that. Sabi ni James, ano ka ba? Buhay mo ay parang aso lang, you are a mist that appears today and gone tomorrow. Kaya nga ang sabi ng Proverbs 27 verse 1, do not boast about tomorrow for you do not know what tomorrow will bring. So wag po dapat tayo nakaparking. Wag magstay sa present success, wag din sa future success. Kasi pag napuno ang isip at puso mo sa mga pagpapayaman, pagpapaasenso, present or future, mapapalayo ka sa Panginoon. Lastly, and this is also important, don't park in your failures. Huwag mag-park sa iyong failures. Lahat po tayo nagkakamali, Kristyano man o hindi. Sadly, may mga Christians na once na nagkamali, hindi niya na mapatawad ang kanyang sarili. Ayaw niya nang bumangon, ayaw niyang mag-move on, ayaw niyang magsimula uli, ayaw niyang matanggap na siya'y nagkamali. Kaya marami pong nanatili sa kanilang higaan, na-stress, nadidepress, yung iba nagbibigti, dahil nag-park sila sa failures nila. You know, in John chapter 8, meron doong babae na napakalaki ng failure na nagawa niya. Nahuli po siya sa pangangulo niya. Caught in the act of adultery. And si Jesus at this time, madaling araw po ito nung nangyari. Ang Panginoon ay nandun, maaga siya sa temple courts. Nagtuturo siya sa mga tao, nagsusulat siya sa ground. And then, yung nahuling babae na nangalo niya, dinala ng mga Pharisees and teachers of the law kay Jesus to test the Lord para akusahan ang Panginoong Jesus. Sabi nila kay Lord, inusturbo nila si Lord, Teacher, may babae kami, nahuli ito habang nangangalo niya. Madaling araw po, ibig sabihin po ay nahuli talaga. No, so, according to the law of Moses, we have to stone her until death. What can you say? Hindi nagsalita si Lord, yumuko siya, sumulat siya, para ipadama sa kanila, ituro na ako ang sumulat ng law, hindi si Moses. Okay. Then, nangulit pa rin sila, yung mga Pharisees, Teacher, sabihin mo na, ano bang sagot mo? Ang sabi ng Panginoon, kasi kailangan nilang patayin yung babae, i-condemn yung babae. You know, the answer of the Lord. Sabi ni Lord, anyone who has not sinned, let him be the first to throw a stone at her. And then everyone left, beginning at the elderly, until only Jesus was left, and the woman standing there. Dalawa na lang silang natira. So tumayo si Lord, tinignan niya yung babaeng malaki ang kasalanan. Kung failure man, failure talaga siya sa marriage. Failure siya sa kanyang patotoo bilang Kristiyano, bilang Hudyo. Failure siya sa kanyang community. Failure siya sa kanyang family. Failure siya sa kanyang mga anak. Kung mayroon mang malaking failure, siya ang may nagawang pinakamalaking failure na ang deserve niya is stoned to death. Wala na siyang pag-asa. Pero natagpuan niya si Lord. Alam niyo, nung tinanong siya ni Lord, has anyone condemned you? Look at her response. Look at John chapter 8 and verse 11. No one, sir, sabi niya. Then, neither do I condemn you, says the Lord. And look at this. Anong dineclare ni Lord? Jesus declared, go now and live your life of sin. Namuhay ka, lugmok ka sa pagkakasala, nandyan ka sa kasalanan, huwag kang magparking na dyan. Huwag kang manatili dyan. Live your life of sin. Huwag ka dyan manatili. So, pinatawad siya ni Lord, nirestore siya ni Lord, hindi siya kinondemn ni Lord. Ibig sabihin, nilinis siya ni Lord na parang brand new siya uli na babae. Parang virgin sa uli. Wala siyang nagawa na kasalanan dahil pag si Lord nagpatawad sa iyo, pag si Lord Jesus naglinis sa iyo through His precious blood, walang katiting na kasalanan sa iyo ang matitira. Lahat yon ay kanyang patatawarin. Amen. Amen. So mayroon siyang brand new start. Hindi siya nagkamali. Kasi kung kagaya siya ng ibang babae o lalaki, hindi na sila mag-move forward. Magpaparking na sila sa failure nila. Hey, hindi na ako deserve. Ay, hindi na ako pwede mag-serve ka, Lord. Hindi na ako pwede mag-church. Hindi na ako pwedeng bumalik sa family ko. Hindi na ako pwedeng magpakita. Maglayas na ako. Ang daming papasok sa isipan. So, please don't park in your failures. Kasi si Lord, laging sariwa ang kanyang kapatawaran, pagmamahal, biyaya sa iyo. Araw-araw. Araw-araw. Laging sariwa. For you to move forward. Don't park in your failures. Alam niyo po, si Peter at si Judas,
Parehas lang naman talaga silang nagkamali ng malaki kay Lord Jesus nung gabi na si Lord ay dinakip para bago ipapako sa krus. Si Judas, ibinenta si Lord, ipinagkanulo for 30 pieces of silver. And then si Peter naman, he denied the Lord 3 times. The same lang po ang bigat ng kasalanan. Pero anong pagkakaiba? Bakit yung isa ay nagamit ni Lord, nakabalik sa faith, at yung isa nagbigti? Kasi si Peter ay yes, 3 times niyang dininay si Lord privately nung kausap niya yung one-on-one, yung servant girl, publicly, yung maraming tao ang nakarinig. Although malaki ang kasalanan niya, yung failure talaga siya. Siya pa naman ang inaasahan sa lahat ng mga disciples. Yung ibang mga disciples po ay nagpulasan, nagsitaguan sila. Wala na tayong mabasa sa Bible kung dininay ba rin nila si Lord. I don't know kung meron bang nagdeny, pero ang malinaw na nagdeny ng 3 times si Peter. Si Peter, na pinagkakatiwalaan ng Panginoon sa among the disciples, and yet malaking failure si Peter. Pero ang kagandahan ni Peter, hindi siya nagparking sa failure niya. Iniyakan niya, yes, after niyang umiyak, bumangon siya. At after 3 days, nung narinig niya, Jesus has raised from death, nag-resurrect si Lord, nung narinig niya sa mga Maria, na Peter, si Lord, nabuhay na magmuli after 3 days. Nung Friday lang, dininay niya si Lord, Friday na madaling araw. Sunday, hindi siya nagparking sa failure niya. Madaling araw, tumayo si Peter. Tumakbo si Peter, papunta kay Lord. Ang bilis niyang takbo, kaya lang naunahan siya ni John. Si John kasi ay medyo bata pa at that time. So, pero tumakbo si Peter. Ibig sabihin, lumapit siya kay Lord. Hindi siya nagparking sa failure niya. Kung nagparking sa failure niya, para siyang si Judas. Si Judas, yes, binenta niya si Lord, pero alam niyo po, I really believe, we don't know kung anong ending niya. Kung hindi lang siya nagparking sa failure niya, kung bumalik lang siya kay Lord, hindi siya nagbigti. Ba't siya nagbigti? Hindi niya matanggap yung failure niya. Bakit ko ipinagkalo? Ang Panginoon, wala man siyang kasalanan. Napakabuti niya sa akin. So nagparking siya sa failure niya, ang ending niya, nagbigti siya. And I believe, we don't know the story ni Judas, kung lumapit kasi sa Panginoon, walang anumang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoong Jesus. Huwag ka lang magparking sa iyong failure. Come to the Lord Jesus. Si Peter tumakbo, pumunta kay Lord. Kaya na-reinstate siya. Binalik, ni-restore siya ni Lord. And he became one of the pillars sa Christianity. So don't park in your failures. Before we end, let me now share to you where to park. Saan ba dapat tayo mag-park? Park in Christ Jesus. Kay Lord Jesus lang dapat tayo manatili. The writer of Hebrews in chapter 12 verse 2, sabi niya, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of your faith. Doon tayo mag-park kay Lord. Doon tayo manatili sa ating Panginoong Jesus. In John chapter 15, sabi ng Panginoong Jesus, beginning verse 4 to 9, remain in me as I also remain in you. Now, you have to count the word remain. From verse 4 to 9, I counted it at 9 times niyang binanggit na manatili kayo sa akin. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. So park in me. Stay with me. Park with me, okay? Or park in me. Remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. As the Father has loved me, so have I loved you. Now, remain in my love. Pagka mapansin nyo po na yung isang salita paulit-ulit na binigkas, isinulat sa few verses ng Bible, yun ang key word, yun ang pinaka-importante sa lahat. So, kung saan dapat tayo magparking kay Lord, remain in the Lord Jesus Christ. You stay. Diyan ka manatili. Diyan ka mangugat, kumbaga. Huwag ka na umalis dyan. Magparking ka na dyan kay Lord Jesus. Huwag ka na umalis dyan sa Panginoon. That's why in chapter 4, verse 14 ng Hebrews, therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. In other words, let us hold firmly to the Lord Jesus. Let us remain in Jesus Christ. Let us park in the Lord Jesus Christ. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoong Diyos. Ang point po dito, huwag tayong umalis. Huwag tayong magpakalayo sa Panginoon. Manatili. Now na nasumpungan natin si Jesus Christ, we have to remain, park in Him until kingdom come, until judgment day. Manatili tayo dyan sapagkat ang maliligtas ay yung nanatiling tapat sa Panginoon hanggang wakas.
Huwag kang magpakalayo sa Panginoon. Mag-parking ka na dyan sa Panginoon. Dahil pag sa ibang tao, sino man yan, priest man yan, pastor man yan, brothers and sisters, family members, sino mang mga tao na mayaman o mahirap, hindi mo po talaga yan mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Hindi yan makakapag-satisfy ng inmost desire mo. At lahat ng success and accomplishment sa mundo na ito, hindi makapagbibigay ng totoong satisfaction. Hindi po ito makakapag-meet ng ating desire. Hindi makapag-sustain sa ating pangangailangan. Si Jesus Christ lang po ang makakapagkaloob nito sa atin. Hindi lang siya basta na holy man, na mayroong holy task, kaya siya tinawag na high priest. He is more than that. He is the Son of God. He is God. Siya ang ating Diyos. Kaya dapat sa Kanya tayo manatili. Sa Kanya tayo magparking sa Panginoong Hesukristo. And I remember in Psalm 84 verse 10, I love this verse. In fact, may kanta dito ang Hillsong na one day in the house of the Lord is better than 1,000 years in anywhere else. Sinulat niyo ng mga sons of Korah, mga anak ni Korah from the tribe of Levites, so mga Levitical priests. Sabi nila, mas masaya, mas minagpala yung makapanalita isang araw lang sa tahanan ni Lord kaysa sa 1,000 taon sa amang lugar sa mundo. Hindi mo pwedeng may pagpapalit ang kagalakan, ang pagpapala, ang kaginhawa, ang mararamdaman kapag ikay na natili sa Panginoong Hesukristo. Si King Solomon, when he wrote Ecclesiastes, lahat po ng karangyaan, all the pinnacle of successes in the world narating niya. Lahat ng magagandang babae na asawa niya, 700 wives, 300 concubines. Lahat ng mga ma-impluensya at makapangyarihan, mayayaman na tao, father-in-law niya during his time. Kasi of noble birth, ang kanyang mga napapangasawa, mga prinsesa. Lahat ng katalinuhan sa generation ni Solomon, nasa kanya lahat. Lahat ng subject, lahat ng branches of science, alam lahat ni Solomon. Hinahangaan siya ng lahat. Lahat ng magagandang project, nakakamanghang project, building project, garden park project, vineyard project, lahat yon ginawa ni Solomon. Lahat ginawa niya. So, nagawa niya na lahat ng pwedeng gawin ng tao na makapagbibigay sa kanya ng satisfaction at kagalakan sa puso. But ang ending niya, nung natapos niya lahat, na-enjoy niya, sabi, meaningless, walang kabuluhan. Walang kabuluhan, hindi totoo, hindi ako natsiyahan. Hindi lubos yung aking kagalakan. Nagparking ako sa mga babae, napahamak lang ako, nagparking ako sa kayamanan ko, naging materialistic ako, nagparking ako sa karunungan ko, nagkamali ako. That's why sabi niya in Proverbs 3, verse 5 and 6, do not lean on your own understanding. Trust in the Lord with all your heart. So, nagkamali siya ng pinagparkingan ng buhay niya. Kaya nung matanda na siya, sinulat niya ang Ecclesiastes, sabi niya sa chapter 12, verse 13, now, everything has been said, the conclusion of the matter is here. Fear God and obey His commandments because this is the whole duty of mankind. In other words, sinasabi niya, lahat ng bagay, lahat ng mga tao, sila po'y hindi totoong makapagbibigay ng satisfaction. They cannot sustain you. Everything is meaningless. All people are just like us. They have breath on their nostrils. Hindi sila ang Diyos. Ang dapat na pagparkingan natin, magstay tayo, ay sa ating Panginoong Hesukristo.